Mapagpalang umaga po mga kaibon at salamat po pala sa mga bumati sa kaarawan ko po kahapon. Nakakataba po ng puso, sobrang dami po. Nagpapasalamat po ako dahil sa dami po ng bumati. Na-appreciate niyo po yung aking, naramdaman ko na na-appreciate niyo po yung aking ginagawa para sa ating pag-angat o paglago ng industriya sa lalong-lalo na sa African lovebirds, no. Papasalamat ako. Oo. At ayun, konting kaalaman lang din, magkwento muna ako bago ako sa inyo, bago ko kayo iwanan. Kasi gawin ko pa itong mga gulay kung nakikita nyo. Ayan, oh. Gagawa pa ako para sa ating mga ibon. Ayan. Ngayon, konting kaalaman lang ng mga kaibon. Kaya maraming nalilito, mostly yung mga, lalong-lalo na dun sa mga baguhan. Yung sa mga matatagal naman, kasi huminto sila. Katulad ko, nahinto ako ng 3 taon, kaya hindi ko masyado talagang nasubaybayan kasi nahinto ako. Pero kung hindi ako nahinto, sandali lang talaga, malalaman ko eh. Nahinto ako kaya hindi ko na napag-aralan ito. Kaya medyo tumagal. Pasensya na ako kasi kailangan ko i-breed. Kasi pag na-i-breed po natin, yun po yung pinakakatibayan natin. Kaya eto, sinasabi ko, kaya maraming nalilito kasi ganito. Alam nyo po, yung mga lalong-lalo na po, pagka nagbabasa kayo sa, nakasulat doon sa mga tinatawag natin gumawa ng libro dito sa African lovebirds. Kasi kung anuhin nyo, yung pag-aaral nga, di ba? Katulad nung sinabi nung una, bago ka makapaggawa ng mutation, it takes 10 years, di ba? Pinag-aaralan nila. Di ba? So, ganun katagal. Tapos ngayon, lalong nagtagal kasi walang pera. Wala namang binabayad sa kanila para pag-aralan, di ba? Lalong tumatagal. Kaya hanggang ngayon, umaapaw na yung mutation na hindi nila nalalaman. Kasi nga, every month nakakapagpaanak tayo eh, di ba? Oh, hindi nyo ba napapansin? Ang makakapansin lang nito, alam mo kung sino? Yung breeder na nagtuloy-tuloy magsimula nung una. Kasi bakit? Bakit ko napatunayan? Kanino ba kumukuha ng sinusulat nila na ilalagay dun sa libro? Kung ano ilalagay dun, kanino ba sila kumukuha? Di ba sa ating breeder? Wala naman sila maisusulat kung hindi natin maibibreed eh. Oh, di ba? Kaya marami pong nalilito. Kaya ang suggestion ko po sa inyo mga kapatid sa pag-iibon, yung mismong ibon ninyo, subaybayan nyo, paanakin nyo, tandaan nyo lahat kung ano yung nangyayari. Kapag natatandaan nyo na, doon nyo makikita, doon kayo matututo dahan-dahan. At huwag kayong hihinto kasi alam nyo kung bakit? Kasi tuloy-tuloy yung nangyayari sa ibon. Kaya pag napudlit ka, katulad ako, napudlit ako ng mga 3 taon, talagang nakakawala sa pag-iisip ko yan. Pero dahan-dahan, habang na-ibibreed ko po yung ibon, nakikita ko na po kung paano. Kasi kabisado ko na po yung una, madali lang po yung una. Kasi yung mutation ng una, katulad ng sinabi ko sa inyo, 2 lang lagi sila nilalabas o 3, basta ganun lang. Hindi katulad nito. Yung ginawa ng Bluetooth, nakita nyo? Pinaris mo sa green, naging light yung kulay, tapos pag pinagparis mo yung 2 yon na may kargang Bluetooth na green, magla-light na naman yon. Pag pinagparis mo na naman yon, magla-light na naman yon. Hanggang makarating tayo sa yellow phase. Kaya lang matagal kasi kung matatandaan nyo, kailan pa po ba lumabas ang B1, B2 na tinatawag na Par Blue? Diba, ang tagal na. So nagbangga na sila ng back-to-back. So kumalat na yung Bluetooth na hindi nyo nalalaman. So ilang ano na yon? Ilang taon na yon? So may mga kung 15 years, meron na siguro yon na nagtitimpla na yung green na yung Bluetooth na tumatrabaho na hindi nyo alam. Oh, ayan ha, panibagong kaalaman. At syempre, wala tayong ibang pagpapasalamatan diyan kundi alam nyo na, to God be the glory ha. Oh, yan tayo lagi. Maraming pong salamat mga kapatid sa pag-iibon. At hanggang diyan. Salamat.